Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na to, wala tayong bida. Kasi dalawa yung tao. Pero mamaya gagamit ako ng clarifier cards, baka may lumabas doon. Kasi maganda kung meron tayong description. Para makilala nyo kung sino ba yung bida. Kung kayo ba yung bida, person nyo, or kakilala nyo. So, lahat ay magdedepende sa description. Pero sa ngayon, ang meron tayo ay 8 of Cups, Queen of Swords, Ace of Cups, King of Cups. Alamin natin tong 8 of Cups. Bakit may 8 of Cups dito? 8 of Cups. Judgment. 5 of Swords. So, separation reading pala to. Teka, ano tong sumunod? Queen of Swords. Kasi ang dating dito, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, nasa process na yung tao dito ng pag-move on sa 8 of Cups. Kasi walking away card to Kasi itong judgment natin magmumukha na siyang wake up call. Ngayon may 5 of Swords tayo. So ito siguro yung pinagmulan o cause, reason ng hiwalayan. Kasi disaster to, upheaval, shocking news. Papasok na rin dito yung separation o unexpected events, sudden change. Ngayon, yung pinaka-cause, reason, ay nagmula dito sa 5 of Swords. So, ano yung 5 of Swords? Diyan papasok yung lack of commitment. Ano nga ba yan? Ghosting. Deception. Lack of commitment, ghosting, deception. Lack of communication. May someone na gusto lagi siya masusunod. Siya lagi ang tama. Ano pa nga ba itong 5 of Swords natin? Isa rin sa meaning ay sabihin natin may nakipaghiwalay. O may someone na toxic, destructive ang behavior. O nang de-degrade ng pagkatao. O prone sa criticism. Kasi pwede rin yung tao dito narcissist in a way na nanghihiya siya ng tao. So again, case to case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Pero sa ngayon, wala kasi tayo pang
description ng bida. Binibigyan pa lang tayo ng detalye. Wala pa yung subject. Okay? So, at least, may awareness kayo kung kilala nyo ba tong tao base dun sa detalye na nagkaroon nga ng separation at nasabi ko na yung cause. Okay? Reason. So, dun kayo magbase kung para sa inyo ba yung reading o hindi. So, pwede rin siyang nangyayari na o mangyayari pa lang. So, ngayon may Queen of Swords tayo. Ito kasi yung tawag dito, card na ayaw ng complicated relationship o komplikadong sitwasyon. So, ang ginagawa niya, binablock o block niya agad yung tao, kinakat niya sa buhay niya. So, literal na siya yung card ng pag-let go. Kasi gusto niyang i-clear ang kanyang mind mula sa mga kung ano-anong stressors. So, yun yung dating ng Queen of Swords sa akin. Ngayon, pumunta tayo dito. Pero bago ako pumunta dito, iba pang meaning nitong Queen of Swords may pagka-ruthless, cruel, cold, o lack of emotion. Anyways, pwede ring emotionally unavailable. Ito, Ace of Cups. Oh. Ano to? Bakit may Ace of Cups tayo? New admirer ba to? New romance? Or reconciliation? So, yung dito na nga natin lagay para kita. Ace of Cups, di ba? Ito. Ace of Cups can clarify ng Hanged Man. The Hierophant, Six of Pentacles. Hanged Man, Hierophant. Well, ang dating sa akin, hindi to reconciliation. Kasi may Hanged Man tayo, tas Hierophant more like new inspiration or newfound friend. Kasi may Six of Pentacles tayo. So, may blessing na paparating. Depende sa kanya kung anong gusto niyang mangyari, anong gusto niya i-manifest. New romance, new friendship, new career, new money, o anything na opportunity na gusto niya. Pero sa tingin ko wala ngang reconciliation dito. Sa ngayon kasi ito, Hanged Man, solitude. Ito, commitment. Parang ayaw niya pa tuloy sa ngayon na new romance, siguro dahil sa trauma. Kasi ito, pwede rin career opportunities ito. Kaya lang Ace of Cups tayo eh. Kaya nga sabi ko kanina, pwedeng new romance, new inspiration, depende. O new friend. Or kung ayaw nga noon, reawakening of feelings kasi to pwede rin ganon. So, kung dati mahal na mahal niya yung jowa niya, so na-reawaken ng feelings niya na i-turn off ang feelings dun sa
ex niya at buksan ulit ang puso niya sa ibang tao, or buksan ang puso in a way na hindi magmahal ulit, kundi pahalaga ng sarili. Diyan na papasok yung self-love, or i-focus ang sarili. Yung reawakening ay pag-focus ng sarili sa topic ng money, pag-earn ng money o career. Ganun dating dito eh. Or sabihin natin pwede ring intuition, magiging intuition tong Ace of Cups natin, in a way na wag mo nang magmahal ulit at mag-focus na lang sa career opportunities. Anyways, King of Cups, ano tong King of Cups natin? King of Cups, 4 Pentacles. The, 4 Pentacles, 6 of Swords, the Devil, King of Cups. Ba't nandun yung the Devil, kasi tong King of Cups ay pwede ring maturity, pagiging wise, pagiging diplomatic. Kaya lang wala kasing lumabas na gender. Sino kaya to? Nakakapil neto. Nasaan ba yung isang card ko ito? Tingnan natin. Sino to? Nakakaramdam nitong King of Cups. Ito ba yung babae o lalaki? Pero wait lang. Sino kaya yung naloko? Yun na lang siguro. Para malaman natin kung sino tong King of Cups. Sino ba yung naloko dito? Sino yung bida natin? Kasi yung bida natin, siya yung naloko. Siyempre. Alam nga namang pumanig pa tayo sa kontrabida, di ba? Doon tayo sa naloko. Yung victim. Siya yung bida. Ano ba ito? Babae, lalaki? Walang lumabas. Wala eh. Pero may lalaki dito. Pero hindi siya lalaki sa playing cards. Mag-stick na lang tayo dito. Walang lumabas na gender. Ito, hindi naman to gender. Star to eh. Pero since lalaki yung nasa drawing, lalaki na lang. Ngayon, ang possibility dito ay kasal sila eh. Karoon ng cheating. So, lalaki ang bida eh. Lalaki, pwede rin namang babae kung extrovert siya. Ayan, meron na tayong lead. Okay? Sino yung bida? Kasi itong King of Cups natin, magiging na siya eh. Matatauhan ba? Matatauhan yung nagloko. Magiging discernment na to.
matatauhan in a way na ituwid ang kanyang pagkakamali. Ngayon, nandito itong 4 Pentacles. Kumbaga, since nandito yung 4 Pentacles, yung nagloko, parang gusto niya ba bumalik sa partner niya? Kasi ito ay weathering card ng stability. Itong 4 Pentacles. O pag-take control ulit. Or weathering card ng pagiging possessive. Pero overall, tingin ko ito saka to gusto niyang ituwid ang pagkakamali at balikan yung original at ipagpatuloy ang kanilang naging connection at doon na papasok yung stability. Ito is starting a new life. 6 of Swords. O pag-move on sa past or sa baggage ng nakaraan. 6 of Swords. So, syempre, yung baggage lang naman ng nakaraan ay may kinalaman sa the devil. So, yung the devil, evilness in general or in all forms. Lahat ng katoksikan na nangyari ba o ginawa niya, gusto niya nang ituwid, in short. Kaya lang kasi, di ba nakita natin dito sa Ace of Cups, walang interest yung bida natin sa new relationship or sa reconciliation kasi na-trauma siya eh. Ganun dating. So, dahil feeling niya na-trauma siya, ayaw niya munang ma-inlove ulit or i-focus ang sarili sa kanyang emotion. Kasi, ang gusto niyang mangyari ay i-focus ang kanyang attention sa career or pag-produce ng money. Yan ang possible scenario sa period na to. Ilang minuto na to? 18 minutes? Anyways, since love reading to, lalagay tayo ng clue. Ito yung possible zodiac sign ng person o partner ng Pisces sa reading na to. Leo, kapwa niya Pisces, Cancer. Ngayon, kung hindi para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Libra, Leo, kapwa nila Pisces. Ngayon, punta tayo dito sa susunod na deck. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na kulot ng buhok. Curly hair. Ito, powerful. May someone na powerful. So, pwedeng mayaman. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ito, ang dating pwedeng mayaman, or ma-impluwensya, or may position sa trabaho, politiko, powerful eh. O baka masyadong confident, assertive, kung wala man kinalaman sa pera. Ayun, ugali niya. Assertive, confident. So, may marka sa mukha. So, pag sinabing marka, may para siyang identifier na para bang pag nasa malayo o nasa crowd,
pansin mo siya agad. Makikilala mo siya agad dahil sa marka. Tulad nito, o siya lang may gantong itsura. May markang ganyan. O baka tattoo. O hikaw sa mukha. O makeup. Peklat, birthmark, nunal, taling. Or may something sa mukha niya na kakaiba. Kaya mapapansin agad. Okay? O ma-identify. May someone na may ganon. Ito. So, yung mag-lovers natin ay magkaparehas ng height. Same height as you eh. Ngayon, punta tayo dito sa susunod. Ano pang mensahe ang masasabi nito? Marriage card. Ay. Sa ganitong sitwasyon kasi, ang pangit nung dulo eh. So, maaring may mga kasal na baka maghiwalay. Or baka kakilala nyong kasal. Ang maghiwalay dito na mababalitaan nyo na lang sa period na to. Or kung di man literal na maghiwalay. Kasi papasok na dyan sa bereavement na yan yung misfortune. Misfortune, ending, death. Or sabihin natin may change na maaaring mangyari. Kaya lang pag change na ganitong sitwasyon, painful change. Anyways, tayong isa pa. Last spread na to bago tayo tumuloy sa susunod na deck. Living room. Rich, good gentleman. So, sa case na to, ang tatamaan ay ito yung description. Lalaki. Lalaki talaga siya, hindi siya yung babae, pwedeng extrovert. Ito sa case na to, lalaki talaga. Lalaki, o pwedeng kakilala nyo to kung hindi man kayo. Itong lalaki, 39 years old and below. So, ito yung possible description kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. 39 years old and below, pwedeng mayaman or estudyante. Ano pa nga ba to? Hindi pa kasal. Intern. Ayun, wala nang maisip. So, asahan natin na may living room. Ano ito? Living room. Intimacy. Okay? May intimacy ba? Siyempre, kung may karelasyon siya, may intimacy. Sa period na to, magiging intimate sila nung partner niya. Madalas na ganun sa period na to. Or kung hindi ganun, may secret o confidential matters na ma-reveal sa kanya or mapag-uusapan o magbabalita sa kanya. Ngayon, ibang senaryo ay pwede rin namang makapag-relax siya sa period na to dahil may living room dito. So, pag ganyan,
makapag-relax ka, di ba? Pwede ka matulog, komportable ka. Kasi, nasa living room ka, syempre. Nasa safe zone. Or pwede rin namang magiging somewhat private siya o low profile sa period na to. O gusto lang niya na nasa loob ng bahay, ayaw niya makisalamuha, pwede rin ganon. Pwede rin mapag-usapan ng tungkol sa buhay pamilya o family matters sa period na to. Or literal na tungkol sa bahay, apartment, condo. Ngayon, ibang case din may something na maaring mangyari. Agad-agad sa period na to. So, mula sa oras na pinanood to, tatakbo ang 24 hours. Parang mangyayari yung sinasabi ko. Ewan ko kung ano, pero may something na mangyayari nga sa period na to. Mula sa oras na pinapanood to, pinakamabilis na yung 24 hours. Pinakamatagal na ay 1 month. Doon mangyayari yung sinasabi ko. Ilang minuto na ba to? Ay, 27 minutes na. So, dito tayo mag-end sa last deck na sinabi ko. Pero isang spread na lang at 27 minutes na nga Ano pang mensahe ang masasabi nito? Huling spread na. Detachment. Compassion. So, during no contact, separation, halimbawa, may ini-ignore, nine-neglect. So, doon na nga papasok yung separation. Separation, no contact. Na para bang may maaawa. So, sabihin natin may someone na pusong bato. Cold. Na para bang maaawa sa iba sa inyo at papansinin na. Ganon, papansinin na sila noong someone na cold sa kanila. So, may Pisces na may someone siya na cold sa kanya. Pero sa period na to, papansinin na siya kasi maawa sa kanya. Maawa na sa kanya. May compassion tayo So, asahan natin ang reconnection in short. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.